Pagkalabas sa ospital na pinapasukan ni Tolitz, ay nagmamadali siyang pumunta sa lugawang kainan na malapit doon. 7:00 na ng gabi, kaya malamang na nagkakaubusan na naman ng upuan o pwesto dahil sa dami ng kumakain at dumadayo roon. 6 na taon na ang lugawan na yon ni Mang Cain. May edad na ang lalaki na isa sa may pinakamasarap na nagluluto ng lugaw sa kanilang lugar. Isa sa patok at pangmasa na talaga namang binabalik-balikan ay ang goto. Napakalilamnam kasi ng karne at lamang loob na pangunahing sangkap nun. Kahit sino ang unang makakain doon ay hindi napipigilang bumalik at kalaunan ay sumikat na. Kahit ang mga taga-Maynila na mga vlogger ay bumabiyahe papunta sa lugar nila upang matikman lamang ang sikat na murang lugaw. Pagdating ni Tolitz sa pwesto ni Mang Cain, ay wala na nga siyang mauupuan. Halos puno ang lahat ng upuan at lamesa. Ang iba ay nagtsatsaga ng kumain ng nakatayo. Nagtsagang maghintay si Tolitz nang matatapos kumain para siya naman ang pumalit sa pwesto nito. Habang naghihintay, ay nilibot niya ang paningin sa kabuuan ng pwesto. Maliit na pwesto lamang yon na inuupahan nila Mang Cain. May 6 na lamesa at kasama nito ang anak na si Star. Nang masilayan ni Tolitz ang maamo at magandang mukha ni Star, ay bahagya siyang napangiti. Malaki talaga ang paghanga at pagkagusto niya sa dalaga. Natutorpe lamang siya, kaya hindi niya maamin o masabi ang tunay na nararamdaman dito. Isa pa ay natatakot siya kay Mang Cain. Istrikto kasi ang itsura nito at matalim kung tumitig. Hindi nga ito masyadong nagsasalita. Kung hindi magtatanong ang mga bumibili, ay nungkang magsalita ito. Tolitz, teka lang ha. Wala pa kasing bakante na pwesto. Malambing na sambit ni Star. Nakangiti itong lumapit sa kanya at tinatanggal ang apron na suot. Okay lang naman. Makapaghihintay naman ako. Gumanti siya ng ngiti. Kamusta ka pala? Pang-umaga ba ang duty mo ngayon? Ayos naman. Medyo pagod dahil maraming pasyente. Saka oo, pang-umaga ang duty ko. Pero next week, night shift na ulit ako. Uy, baka naman may bakante sa ospital na pinapasukan mo. Ipapasok ko sana si Ambo kahit utility lang. Kailangan niya kasi ng trabaho eh. Pinsan nito ang tinutukoy na lalaki. Sige. Itatanong ko kung naghahanap pa at may bakante. Pero hindi ako sigurado ha. Sige, balitaan mo ako. Maraming salamat. Nagagalak na sabi nito, sabay hawak sa kamay niya. Muntik nang tumalon ang puso niya dahil sa ginawi ng dalaga. Sa tuwing ginagawa nito yon, ay hindi mapigilan na bumilis ang tibok ng puso niya. Minsan nga'y iniisip niya kung magpaalam siya na manligaw rito, ay papayag kaya ito. O kaya naman, basta din siya katulad ng nababalitaan niya na mga nanligaw rito na kaagad binasted. Ilang sandali pa ay may tumayo na 3 lalaki sa upuan. Nang magbayad ang mga ito, ay mabilis na umupo si Tolitz. Goto po, Mang Cain. Double po. Agad na sambit ni Tolitz. Tumitig ang matanda sa kanya, saka nagsalita. Anong ka-partner nito? Tokwa lang po. Pagkatapos kumain ay nagbayad na si Tolitz. Nagpaalam na rin ito kay Star. Bago tumalikod ay may inabot pa ang dalaga sa binata. Tolitz, i-text mo ako pag makakapasok si Ambo sa ospital ha. Para matulungan ko siya sa mga requirements niya. Sige, walang problema. Tinignan niya ang maliit na papel na inabot nito. Lumipas ang ilang araw. Dumaan si Tolitz sa lugawan ni Mang Cain.
Pagdating doon ay hinanap niya agad ang dalaga. Mabilis naman itong lumapit sa kanya nang makita siya. Uy, Star! Magandang gabi nga pala. May good news at bad news ako sa'yo. Paunang bati niya. Magandang gabi rin naman, Tolits. Ano nga pala yung babalita mo? Sa ospital kasi wala nang bakante. Pero sa punerarya malapit doon ay naghahanap sila ng tagalinis. Talaga? O sige, sasabihin ko kay Ambo. Jack naman na hindi tatanggi yun. Kailangan niya kasi talaga ng trabaho. Mahirap kasi ang buhay sa probinsya namin kaya lumuwas siya dito para makipagsapalaran at magtrabaho. Sige, bukas pumunta na lang siya sa punerarya at magsabit ng buy data. O sige, sasabihin ko. Teka, kumain ka na ba? Tara, maupo ka muna at paghahain kita. Libre ko na to at wala kang babayaran. Nako, nakakahiya naman. Ayos lang. Kulang pa nga to sa pagtulong mo sa pinsan ko. Hindi nakatanggi sa Tolit sa pagsisilbi ng dalaga sa kanya. Ang sarap sa pakiramdam sa totoo lang. Tila siya nananaginip ng gising. Iniisip niya kung gaano ito kaalaga, kung ito ang naging may bahay niya. Isang gabi, pagkalabas ni Tolit sa ospital na pinapasukan, ay nakita niya na lumabas si Ambo mula sa punerarya. Mukhang pauwi na ito. May dala itong plastic bag at mabibilis ang hakbang na naglalakad. Tinawag niya ito, ngunit hindi man lang siya nito nilingon. Nagtaka pa siya nang mapansin na may mga tulo ng dugo mula sa simento. Napatingin siya sa plastic na daladala nito. Duda niya ay doon galing ang mga dugo. Base na rin sa direksyon nang sundan niya ang mga bakas. Sarado na ang pwestong lugawan ni Mang Cain. Paalis na sana siya nang maulinigan na tila may kausap si Ambo sa loob. "Ito lang bang nakuha mo?" Tinig ni Mang Cain mula sa loob. Opo medyo kaunti ang customer ngayon sa punerarya. Ayos na yan, kaysa naman wala. Tinig ni Ambo. Pinapakinggan pa ni Tolits ang palitan ng pag-uusap ng dalawa mula sa loob. Napapalunok siya ng laway at tumulo ang pawis niya mula sa gilid ng pisngi. Ayaw niyang mag-isip ng masama, ngunit iba ang talagang tumatakbo sa utak niya ng mga sandaling yun. Tolits, anong ginagawa mo riyan? Ay, nako! Gulat na sigaw niya. Nalingunan niya si Star na nakatayo sa likod niya. Nakakunot ang noo nito at bakas ang pagtataka sa maamong mukha nito. Kasi, Nagugutom ka ba? Kaya lang kasi sarado na kami. Naubos na kasi ang tinda namin. Nakangiting turan nito. Sige, bukas na lang ako kakain. Sa bahay na lang ako kakain ngayon. Sige, Star. Uwi na ako, ha? Nagmamadali siyang lumakad, palayo. Nasundan na lamang ng tingin ng dalaga si Tolits. Paano kaya siya? Bulong pa nito. Pumasok ito sa loob ng tindahan at nagulat nang makita ang ama at pinsan na nakatayo sa may pintuan. "Saan ka galing? Gabing-gabi na." Seryoso ang tinig na tanong ni Mang Cain sa anak. Galing po ako sa kaibigan ko, Tay. "Pumasok ka na sa loob. At pwede ba? Kung magpapaligaw ka ay huwag dyan sa labas ng tindahan natin. Papasukin mo sa loob para naman makilala at makilatis ko." Tay naman, hindi naman naniligaw si Tolit sa akin. Nakanguso na sagot niya. "Lalaki ako, anak. Kaya alam ko kung ano ang nararamdaman ng isang lalaki sa babae. Sige na, magpahinga ka na at bukas ay abala na naman tayo sa dami ng gawain." Pagkasabi ay tumalikod na ito. Simula nang marinig ni Tolits ang usapan mula kay Mang Cain at Ambo, ay iniwasan na niyang kumain sa lugawan ng mag-ama. Tuwing mapapadaan siya sa pwesto ng mga ito,
ay nakikita niya ang maraming tao na kumakain at pumipila roon. Umiwas na rin siya kay Star. Iniisip niya na baka may lahing aswang ang mga ito. Sa isip niya ay kaya pala napakasarap ng goto na tinda ni Mang Cain ay dahil sa espesyal at sekreto na sangkap nito. Galing pala sa punerarya ang mga lamang loob na nilalagay sa lugaw ng mga ito. Tila ibig niyang maduwal sa tuwing maiisip kung ilang taon siyang naging suki sa lugawan na yon. Iniisip pa niya na baka nahawaan na siya ng pagkaaswang ng mga ito. Ngunit wala namang pagbabago sa katawan niya, kaya baka naman napaparanoid lang siya sa mga naiisip. Naririnig pa niya ang usapan ng mga kapwa nurse na katrabaho at ibinibida pa kung gaano kasarap ang lugaw na luto ni Mang Cain. Gusto niya sanang pigilan ang mga ito, ngunit baka malaman yon ng lalaki at siya ang isunod na patayin ng mga ito. Kung nagkataon, ay may sasahog sa lugaw ang mga lamang loob niya. Kinilabutan siya ng mga sandaling yun. Nag-research pa siya sa internet kung ano ang pangontra sa mga ito. Bumili siya at laging may dala tuwing aalis. Isang umaga, napalabas na si Tolit sa ospital. Tapos na ang panggabing duty niya. Nakita niya si Star na nasa labas ng emergency room at tila may hinihintay. Agad itong ngumiti pagkakita sa kanya. Tolits, busy ka ba mamaya? Tanong nito, eksaktong nakalapit ang binata. Hindi naman. Day off ko naman kasi ngayon. Alanganing gumiti siya. Iimbitahan sana kita mamayang gabi. Kaarawan ko kasi at may kaunting salo-salo sa bahay. Baka kako pwede ka mamaya. Matamis ang ngiti na gumuhit sa labi nito. Pero kung busy ka, okay lang naman. Huwag ka na lang pumunta. Ngayon lang ako nag-imbita kasi tuwing birthday ko wala namang mga kaibigan ko ang nakakaalalang pumunta. Sige, Tolits. Pasensya na sa abala. Nasa hibig nito ang pagtatampo. Tumalikod na siya at humakbang paalis. Teka lang, Star! Tawag niya rito. Ano ba yung nabanaag niya na tila pagkadismaya o lungkot sa mga mata nito? Lumingon ito sa kanya na seryoso ang mukha. Okay lang, Tolits. Magpahinga ka na lang ngayong araw. Saka ito pilit na ngumiti. Pupunta ako mamaya. Nagulat lang kasi ako sa tagal nating magkakilala. Ngayon mo lang ako inimbita sa kaarawan mo. Naisipan kasi ni tatay na maghanda ngayon kaya naisipan kong imbitahin ka. Hintayin na lang kita mamaya. Sasarapan kong luto. Salamat! Kumaway pa ito habang paalis. 6:00 ng gabi nang magising si Tolits. Nagmamadali siyang bumangon dahil naalala niya na pupunta nga pala siya sa bahay nila Star. Ang bahay nito ay sa likod lamang ng pwesto ng kanilang tindahan. Pagkatapos maligo at magbihis ay nagmamadali siyang pumunta sa bahay ng dalaga. Bit-bit ang isang maliit na paper bag. Naisipan niyang bumili ng pangregalo rito bago umuwi. Nang nasa labas na siya ng tindahan, ay inayos niya ang kwelyo ng polo. Hinaplos ang buhok at huminga ng malalim. Uy, Tolits! Nandito ka na pala. Masayang turan ni Star. Pasensya na, late yata ako. Napasarap kasi ang tulog ko eh. Alam mo na, puyat sa duty. Anya, saka sumabay rito papasok sa loob. Binati ni Tolits si Mang Cain at Tambo. Gumanti rin ito ng bati sa kanya. Dumulog siya sa lamesa at pinaghain ni Star. Dahil hindi pa kumakain ng tanghalian, kaya naman natakam siya nang makita ang mga masasarap na ulam na nakahain sa lamesa. Tolits, kumain ka lang kumain. Huwag kang mahiya.
Tugon ni Mang Cain. Tara po, kain po tayo. Aya niya sa dalawa. Nakaupo ang mga ito sa sofa. Sige lang at mamaya pa kami. Medyo busog pa. Kumain ka lang dyan. Habang kumakain ang dalawa, ay masaya rin silang nagkukwentuhan. Medyo limitado ang pagsasalita ni Tolitz dahil pinapakiramdaman niya ang dalawa. Alam niya na matamang nakikinig ang mga ito sa kanya. Pag inom niya ng juice, ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Parang lahat ng bagay sa paligid ay gumagalaw sa paningin niya. Tolitz, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Star. Napansin nito na nag-iba ang aura ng binata. Mabuti na lamang ay maagap si Star. Nasalo niya ito bago tuluyang bumagsak sa sahig. Maagap naman na nakalapit si Mang Cain at Ambo. Nagising si Tolitz na makirot at tila binibiyak ang ulo. Babangon sana siya, ngunit napansin na nakatali ang katawan niya. Binistahan niya ang sarili at nanlaki ang mga mata nang makita na nakahiga siya sa isang stainless na higaan. Nakatali ang katawan, pati kamay at paa ay hindi niya maigalaw. Gising ka na pala, Tolitz. Nakangiting tanong ni Star. Tumayo ito mula sa kinauupuan at lumapit sa binata. Anong ibig sabihin nito? Gimbal na tanong niya. Sumikdo ang dibdib niya at nangatog ang kamay niya. Pasensya ka na, Tolitz. Hindi naman namin gustong gawin ito. Ngunit mas mahirap lang na mabuhay ka. Dahil alam namin na may alam ka na sekretong tinatago namin. Anong sikretong sinasabi mo? Pakawalan mo nga ako rito! Pakawalan? Para ano? Para may pagkalat mo sa lahat ng mga tao rito ang iyong nalalaman? Tumalim ang mga mata nito at naging mabangis ang maamong mukha. Totoo nga na lahay kayo ng aswang! Nahihintakutan na sigaw niya. Oo. Kahit aminin at sabihin ko sa iyo ay ayos lang. Dahil hindi ka na makakaalis pa rito. Mabalasik na sabi nito. Planado pala ang lahat na ito. Nilinlang mo ko! Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng tawad, Tolitz. Hindi ko sana gustong gawin to. Pero kailangan upang maprotektahan ang natitirang lahi namin. Tama ng pagpapaliwanag sa kanya. Kanina pa ako natatakam na matikman ang lamang loob niya. Mabalasik na sambit ni Mang Karding. Kakapasok lamang nito sa kwarto. Maawa kayo. Hindi ako magsasalita tungkol sa nalaman ko sa inyo. Nagmamakaawa na tulad nito. Nagsimula ng lumuha ang mga mata niya. Magdasal ka na habang buhay ka pa. Ihahanda ko lang ang mga gagamitin. Paalam ni Star saka lumabas sa kwarto. Napangisi naman si Mang Cain at lumabas din sa kwarto. Habang nakahiga si Tolitz ay abot-abot ang dasal niya. Humihiyaw pa siya, umaasa na baka may kapitbahay na makarinig sa kanya. Ngunit sa itsura ng kwarto kung saan siya naroon ay mukhang imposible na may makarinig sa kanya. Bigla siyang napalinga ng may sumitsit sa kanya. Nakita niya ang isang batang babae na may hawig kay Star. Nakasilip ito sa maliit na siwang na nasa dingding. Kuya, tutulungan kita makatakas. Basta ba, kapag nakalabas ka, huwag mong pagkakalat ang sekreto tungkol sa amin. Wika ng babae. May isa pang pinto sa gilid at doon ito lumabas. Sigurado ka na tutulungan mo ako? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nakita niya ng malinaw ang mukha nito. Katulad ni Star, ay maganda rin ito at maamo ang mukha. Opo, sa maniwala ka o hindi, pero ayaw ko sa mga gawain nila, tatay. Kinukulong lang nila ako dito sa kwarto ko at hindi pinapalabas.
Kaya pala ngayon lang kita nakita. Anong pangalan mo? Ako si Venus. Pero saka na tayo magdaldalan kasi baka bigla silang dumating. Aligagang sabi nito. Saka sinimulang kalagan ang mga tali niya. May hawak itong kutsilyo at hiniwa ang lubid na nakatali sa kamay, paa at katawan niya. Nang maalis ang mga yun, ay doon sila dumaan sa pinto na nilabasan nito kanina. Meron palang lusutan doon upang makalabas sa bahay na yon. Nanginginig man sa takot, ay iniwasan ni Tolitz na makagawa ng anumang ingay. Sumusunod lamang ito kay Venus. Dasal niya na sana'y huwag silang mahuli at ligtas siyang makalabas sa bahay na yon. Habang binabagtas ang makipot na daanan, ay narinig nila ang galit na tinig ni Mang Cain. Nalaman na ng mga ito na nakatakas siya. Napalingon si Venus at napatingala. Dalian natin, baka maabutan nila tayo. Tango lamang ang naisagot ni Tolitz. Tagaktak ang pawis niya. Isabay pa na parang tinatambol sa kaba at tensyon ang puso niya. Nanlaki ang mga mata ni Tolitz nang makalabas at mabungaran niya ang tindahan na lugawan nila Mang Cain. Tumakbo ka na at huwag ka nang babalik pa. Taboy sa kanya ni Venus. Ngunit bigla na lamang may dumamba kay Tolitz. Bumagsak siya sa lupa at pilit inaalis si Mang Cain sa likuran niya. Tay, pakawalan mo siya. Maawa ka sa kanya. Sigaw ni Venus. Walang yak at talagang bata ka. Patatakasin mo pa ang isang to. Baka nakakalimutan mo kung anong nangyari sa lahi natin noong nasa probinsya pa tayo. Mabalasik ang tinig nito. Hindi nakasagot si Venus dahil sinampal ito ni Star. Hindi malang nakaimik ang babae at hinila na ito ni Star papasok sa loob ng bahay. Muling ipinasok ni Mang Cain sa loob ng bahay si Tolitz. Habang naglalakad, malilikot ang mga mata niya sa paligid. Natigilan siya nang tumunog ang cellphone na nasa bulsa. Mabilis yung kinapa ni Mang Cain at tinignan kung sino ang tumatawag. Sa nakita'y napangisi ito. Nakaisip siya ng plano kaya sinagot niya ang tumatawag. Nagkaroon ng pagkakataon si Tolitz at kinuha ang kahoy na kutsara na nakasabit sa dingding. Mabilis yung hinampas sa matanda. Tinamaan ito sa likod at nabitawan ang cellphone. Gumulong yun sa sahig at sabay ang dalawa na napatingin sa aparato. Tay! Tulungan mo ako! Nandito ako sa bahay nila Mang Cain! Sigaw ni Tolitz upang makahingi siya ng tulong sa ama. Malamang na nag-aalala na ito kaya tumawag sa kanya. Ngunit hindi niya napaghandaan ang galit na si Mang Cain. Sumugod ito sa kanya at nagpambuno sila sa sahig. Nabitawan niya ang kahoy na kutsara. Sobrang lakas nito at hindi niya kaya na makipagsabayan at sukatan ng lakas dito. Nakagat na siya nito sa braso. Ramdam niya ang matulis na pangil nito na bumaon sa braso niya. Napasigaw siya sa sakit at mabilis na hinaklit ang braso nito. Naramdaman niya ang pagkapunit ng balat at may sumama pa na ibang laman. Ang sarap pala ng laman mo. Tamang-tama talaga na bukas ay ikaw naman na may sasahog ko sa lugaw na tinda namin. Sabi pa nito habang may dugo sa gilid ng labi nito. Nahintakutan si Tolitz at pilit makawala rito. Ngunit sinakal siya nito at ramdam niya ang pangangapos ng hininga. Nanlalaki ang mga mata na napatitig na lamang siya rito habang kumakawag ang kamay at paa. Nasa ganoon silang posisyon nang biglang lumuwag ang pagkakasakal sa kanya ni Mang Cain. Tumagas ang dugo nito sa bibig at tumapon yun sa mukha ni Tolitz. Bumitiw ito sa kanya at agad siyang dumausdos palayo. Hawak ang liig ay napatingin siya sa ama na nasa likod ni Mang Cain. Binunot nito ang mahabang kutsilyo
na nakatarak sa tiyan ni Mang Cain at muli yung sinaksak upang bumaon at tumagos sa tiyan nito. Walang yaka! Papatayin mo pa ang anak ko! Gigil na sigaw ng tatay ni Tolitz. Bumagsak ang katawan ni Mang Cain sa sahig at nagkalat ang mga dugo roon. Mabilis siyang inalalayan ng ama. Palabas na sana sila nang maalala ni Tolitz sina Ambo, Star at Venus. Binalikan niya ang mga ito sa loob, ngunit hindi nila nakita ang magkapatid. Kahit si Ambo ay wala na rin. Nakalabas sila at isiniwalat ang tinatagong sekreto ng mag-ama. Nang gabing yon ay pumunta ang mga pulis sa bahay ni Mang Cain. Natagpuan ang bangkay roon, ngunit wala na ang tatlong kasama sa bahay nito. Sa palagay ng mga pulis ay tumakas na ang tatlo upang hindi sila madakip at masangkot. Dahil sa pangyayari, kumalat ang balita sa buong lugar. Halos masuka ang lahat ng mga kumain sa lugawan ni Mang Cain nang malaman na karne at lamang loob ng tao ang sahog sa lugaw na tinda nito. Hindi magkamayaw ang mga tao sa pumutok na balita. Muntik pa itong mabalita sa TV, ngunit mas pinili na lamang ng ibang pulis na itago ang nangyari upang hindi na matakot ang lahat ng tao na dumadayo roon upang matikman ang masarap na lugaw ni Mang Cain. Maririnig ang sigaw sa iba't ibang parte ng lugar kung saan naghahasik ng dilubyo ang mga mananakop na Hapon. Kabi-kabila ang panaghoy at sigaw ng mga kababaihan at mga bata. Pati na rin ang mga galit na pagsigaw ng mga kalalakihan na walang ibang magawa kung hindi ang magpumilit na manlaban. Patuloy lamang ang mga pagpapasakit ng mga Hapon sa bawat Pilipino na kanilang makikita. Wala rin namang ibang magawa ang kampo nila Juanito kung hindi ang magtimpi at hintayin ang tamang pagkakataon para sumugod. Pagkalipas ng ilang minuto, kasabay ng pagkagat ng dilim sa paligid, bahagya nilang narinig ang mga bahagyang pagdaing mula sa lugar kung saan nila balak sumugod ng gabing yun. Kitang-kita nila ang isa-isang pagbagsak ng duguang mga katawan ng mga dayuhang Hapon na tiyak nilang wala ng buhay. At sa madilim na senaryo na nasa harapan ni Juanito ng mga panahon na yon, malinaw sa kanyang balintataw ang mabilis na paggalaw ng isang figura ng babae na tinutuntun ang pwesto ng iba pang bantay sa lugar na yon. Isa na yung hudyat para kay Juanito upang sumugod na sa kampo ng kalaban. Matapos ang ginawa niyang hudyat, isa-isa na silang sumugod at pinagpapaslang ang bawat isang dayuhan na kanilang malalapitan. Habang nakikipagbuno, naituran na lamang ni Juanito sa kanyang isipan ang mga katagang, "Salamat ulit, Luisa." Tahimik lamang ang bawat isa na nasa pagtitipon nila Juanito. Bawat araw na lumilipas, parami ng parami ang nagdurusa sa kamay ng mga mananakop na Hapon. Alam nilang isang kaduwagan ang ginagawa nilang pagtatago, pero wala pa naman silang magagawa dahil hindi pa nila alam kung paano lalaban. Wala pa rin ba tayong magagawa? Marami nang nawawala dito sa liblib na lugar natin. Lalo na at puro mga babae at mga bata. Madiin na naitikom ng bawat isa. Kanya-kanyang mga bibig at walang may balak ni isa sa kanila ang magbitaw ng salita. Namamayani ang nakakabinging katahimikan sa loob ng bahay ni Juanito, habang unti-unting nabubuhay at lumalala ang puot sa dibdib ng bawat isa sa kanila.
para sa mga mananakop na dayuhan na walang ibang alam na gawin kung hindi babuyin ang kanilang mga kababayan. Ilang saglit pa ang lumipas. Isang nagsusumigaw na tinig ang bumasag sa katahimikan ng lahat. Mangyak-ngyak ang tinig nito habang paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ni Juanito at ang katagang tulong. Juanito! Juanito, tulong! Tulong, pakiusap! Juanito, tulong! Agad na nagsilabasan ang lahat ng tao na nakarinig sa sigaw na yon at kanila yung sinalubong sa labas ng bahay. Madeo! Madeo, anong nangyari? Mahigpit ang pagkakakapit ni Madeo sa balikat ni Juanito na tila ba doon na lamang ito humuhugot ng lakas para madala ang sarili nitong katawan. Maluha-luha ang mata nito at nanginginig ang buo nitong katawan. Juanito! Kinuha nila ang anak ko! Yung anak ko! Yung anak ko! Juanito, yung anak ko! Nanlaki naman ang mga mata ng mga nakarinig at halos manginig ang kalamnan ni Juanito sa sobrang galit. 8 taon lamang ang anak na babae ni Madeo at walang pakundangan lamang nila iyong kinuha. Mariin na naipikit ni Juanito ang kanyang mga mata nang pumasok sa kanyang isipan ang mga maaaring gawin ng mga dayuhang Hapon sa batang yon. Mukhang ito na lamang din ang kanilang hinihintay na hudyat. Ito na ang dulo ng kanilang pagtitimpi. Hindi matatapos ang kalbaryo nilang ito kung patuloy silang iiwas at matatakot. Marami ng buhay ang nasira at natapos dahil sa kaduwagan nilang lumaban. Oras na. Mga kasama! Magtatago pa rin ba tayo? Iiwas pa rin ba tayo? Marami ng buhay ang nasira at nasakripisyo dahil sa kapabayaan natin. Ito na ang panahon para lumaban tayo. Pero paano? Mag-isip ka nga, Juanito. Huwag kang magpakabayani. Tapos ano? Hayaan natin na lalaw mamayagpag ang mga dayuhang demonyo na yan? Paano tayo lalaban? May mga itak tayo. Gulok. Pwede tayong gumawa ng mga sibat. Maraming pwedeng paraan. Pero wala talaga tayong maiisip kung papairalin natin ang katuwagan. Natahimik ang bawat isa sa kanila dahil sa madiin at payak na pagsisigaw ni Juanito. Wala na rin kahit isa na nakapagbuelta dahil alam nila sa kanilang mga sarili na may punto ang tumatayong pinuno nila. Simula ngayong gabi, ipunin natin ang kahit anong gamit na pwede nating gawing armas. Magsisimula na rin tayong mag-imbak na mas maraming pwedeng makain natin bilang paghahanda. Ang mga nababagang buntot, pwede kayong hindi sumama ngunit aalis na kayo sa ilalim ng pamumuno ko. Hindi ko kailangan ng mga duwag sa grupo ko. Mabibigat ang mga katagang binitawan ni Juanito. Ngunit walang kahit isa sa mga tao sa kanilang kinaroroonan ang tumiwalag o sumalungat sa kung ano na ang napagdesisyonan. At siya na ring pagpasok na muli ni Juanito sa loob ng kanyang tirahan upang ilabas ang kanyang mga patalim na siya rin namang dahilan ng isa-isang paglisan ng mga kalalakihan doon upang kunin din ang kanilang mga kagamitan at dalhin doon pabalik. Habang nag-aayos, dumako saglit ang kanyang paningin sa kinauupuan ng kaibigan na si Madeo na nakatulala na ngayon sa kawalan. Hindi man niya alam kung ano ang pakiramdam na magkaroon at mawalan ng anak. Ramdam niya ang bigat ng pakiramdam na siya ngayong dala-dala ng kaibigan. Juanito, aalis muna kami. Maghahanap lamang kami ng mga pwedeng magamit at gawing armas sa mga bahay-bahay. Baka makatipon din kami ng mga ibang gustong sumama. Napatigil muli si Juanito sa pag-aayos at hinarap si Pablo. Sige, mag-iingat kayo. Sagot naman ni Juanito.
Hindi naging madali ang paghahandang ginawa ng grupo nila Juanito. Ngunit para sa kaligtasan ng lahat, gagawin nila itong laban hanggang sa kamatayan. Matapos ang ilang araw na paghahanda, nagtipon-tipon na muna ang grupo nila Juanito upang mapag-usapan ang magiging hudyat at babala na kanilang gagamitin upang maproteksyonan ng bawat isa. Kinabisado din nila ang mga daan at pasikot-sikot sa mga nadiskubre nilang kuta ng mga kalaban. Isa ring milagro dahil marami din ang gustong sumapi sa kanilang grupo upang lumaban sa mga dayuhan. Kaya kahit papaano, makikita na may laban ang puwersa nila Juanito. Malalim na ang gabi nang matapos ang pagpupulong at napagpasyahan na nilang magpahinga dahil sa masigasig na paghahanda ang kanilang gagawin bukas para sa kanilang unang pagsugod. Ngunit gustuhin man ni Juanito na ipahinga ang katawan, nanatili namang gising ang kanyang diwa at isipan. Kung kaya't napagpasyahan niyang maglakad-lakad sa labas para na rin magmasid. Bitbit niya ang itak sa kanyang paglabas at siya namang sumalubong sa kanya ang napakalamig na simoy ng hangin at ang liwanag na hatid ng bilog na buwan. Dahil sa pagkalibang, hindi na malayan ni Juanito na nasa malalim na parte na siya ng kakahuyan at kanya lamang yung napansin nang marinig niya ang mga kaluskos sa paligid kasama na ang malansang amoy na pumainandang sa paligid. Naalarma bigla si Juanito at agad na inihanda ang itak niya. Kahit dumadagundong ang kanyang dibdib, sinundan niya ang kaluskos na naririnig sa pag-aakalang baka dayuhan ito at may binibiktima na naman. Ngunit ganoon na lamang ang pagkagimbal ni Juanito dahil imbes na isang dayuhan na umaatake sa isang kababayan ang kanyang madadatnan, isang babae ang kanyang nadatnan na marahas na inaatake ang isang duguan na dayuhan ang tumambad sa kanyang harapan. Tiyak din niyang wala na itong buhay dahil dilat na ang mga mata nito at labas na ang mga lamang loob. Ay! Aswang! Aswang! Malakas na sigaw ni Juanito sa kanyang isipan habang mariin na itinikom ang kanyang bibig at hinahanap ang lakas upang makaalis sa pwesto niya. Halos malunok din ni Juanito ang kanyang dila nang biglang humarap sa kanya ang babae at akmang aatakihin siya nito. Ngunit tila ba nagpapakiramdaman lamang silang dalawa. Teka, hindi. Hindi kita atakihin kung hindi mo rin ako atakihin. Iisa lang tayo ng kaaway. Turan ni Juanito habang itinuturo ang bangkay ng hapon na dayuhan. Lumipat ang tingin ng babaeng aswang sa kapapaslang niyang tao at lumipat muli sa pwesto ni Juanito na medyo nabawasan na ang kabagsikan ng aura nito. Tumuwid na rin ang tayo ng babae, ngunit nanatili ang matalim nitong tingin sa kanya, pati na rin ang mahaba nitong kuko. Nagpapahiwatig na alerto pa rin ito sa presensya niya. Wala akong gagawin na kahit ano. Ititikom ko rin ang bibig sa nasaksihan ko dito. Nais ko lamang na umalis dito ng matiwasay. Ngunit sana mapagkasunduan natin na hindi mo ko atakihin. Kasunduan? Bahagyang natigilan si Juanito nang marinig niyang magsalita ang babaeng aswang. Mainhin ang boses nito. Aatakalain niyang isa itong tunay na mainhin na dalaga kung hindi lamang niya nakikita ang duguang itsura nito. Oo, isang malaking tulong ang pag-atake mo sa dayuhan na yan. Bukas, kami naman ang atake sa isang kampo. Nagkaroon kami ng samahan na makakatulong ako sa inyo. Kapalit din ng pagtulong mo sa akin.
Tahimik na binabagtas ni Juanito ang daan, pabalik sa kanilang kampo, matapos ang pag-uusap nila ni Luisa. Nagulat pa nga siya nang magpakilala ito sa kanya na isang tanda na seryoso talaga ito sa gusto nitong gawin. Hindi na lamang niya napigilan ang mapabuntong hininga dahil hindi niya inaakalang magkakaroon sila ng malakas na kakampi sa binabalak nilang pagsugod. Sumikat na ang haring araw at abala na ang hukbo ni Juanito sa gagawing pagtambang sa kampo ng mga kalaban. Kung kaya't ginawa na rin itong pagkakataon ni Juanito upang sabihin ang mga nagbago sa naunan nilang plano. Mga kasama, may gusto lang sana akong sabihin na pagbabago sa ating plano. Napatigil at napatahimik ang lahat dahil sa biglang anunsyo ni Juanito. Tahimik lamang na naghihintay ang lahat sa kung ano ang sasabihin niya. Kaya hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Juanito. Babaguhin natin ang oras ng pagsugod. Hihintayin natin ang pagkagat ng dilim bago natin biglang sugurin ang kampo ng kalaban. Mas mabuti na kumilos tayo sa dilim upang hindi na agad maalarma ang mga kalaban at hindi nila agad mapaghandaan ang ating paglusob. Tumango-tango naman ang lahat ng mga kasamahan ni Juanito. Sinadya na kasi niyang dugtungan agad ng paliwanag ang pagbabago sa kanilang plano upang hindi na magkaroon ng karagdagang katanungan tungkol dito. Paano din naman kasi niya papaliwanag na may kasunduan sila ng isang aswang? Nagsimula na nilang bagtasin ang daan papunta sa kampo ng mga kalaban na Hapon hanggang sa lamunin na ng dilim ang paligid. Kabi-kabila na ang mga kuliglig na kanilang naririnig. Gumagapang na rin ang lamig sa kanilang katawan, ngunit hindi na nila yon alintana. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali si Juanito dahil baka biglang sumulpot sa harapan nila si Luisa at magkagulo ang kanyang mga kasamahan. Hanggang sa hindi na nga nakatiis si Juanito at nagpaunang sabi na sa kanyang mga kasamahan. Kapag may nakita kayong kakaiba, huwag nyo na lang pansinin. Nagkatinginan na lamang ang lahat, ngunit walang sumagot at mas pinakiramdaman na lamang ang paligid. Matapos ang ilang saglit na paglalakad, naalarma ang lahat dahil may isang Hapon ang biglang sumulpot sa kawalan, ngunit agad din yun na tumalsik sa kung saan bago pa man nito maitutok ang baril sa kanila. Magmadali na kayo! Diretso lamang sa paglalakad! Hindi man nila alam ang nangyayari, ngunit sinunod na lang nila si Juanito na nahuli na sa paglalakad. Luisa! Napaatras na lamang si Juanito dahil naramdaman niya ang matalim na tingin ni Luisa mula sa dilim at ang paggapang ng kilabot sa kanyang katawan. Sige, mauna na kami. Mag-iingat ka. Nang makaalis si Juanito at batid ni Luisa na nakalayo na ang kanilang grupo, napuno ng pag-angil ang buong paligid. Kasama na ang tunog ng nahihiwang laman at pagtalsik ng dugo kung saan-saan. Walang awa niyang pinaslang ang dayuhang Hapon at tiniyak na hindi na ito humihinga ng kanyang iwan. Tahimik na nakarating ang grupo ni Juanito sa kampo ng mga kalaban. Maririnig ng sigaw sa iba't ibang parte ng lugar kung saan naghahasik ng dilubyo ang mga mananakop na Hapon. Kabi-kabila ang panaghoy at sigaw ng mga kababaihan at mga bata. Pati na rin ang mga galit na pagsigaw ng mga kalalakihan na walang ibang magawa kung hindi ang magpumilit na manlaban. Patuloy lamang ang pagpapasakit ng mga Hapon sa bawat Pilipino na kanilang makikita. Wala rin namang ibang magawa ang kampo nila Juanito kung hindi ang magtimpi at hintayin ang tamang pagkakataon para sumugod.
Pagkalipas ng ilang minuto, kasabay ng pagkagat ng dilim sa paligid, bahagya na nilang naririnig ang mga bahagyang pagdaing mula sa lugar kung saan nila balak sumugod ng gabing yun. Kitang-kita nila ang isang pagbagsak ng dugoang mga katawan ng mga dayuhang Hapon na tiyak nilang wala ng buhay, at sa madilim na senaryo na nasa harapan ni Juanito ng mga oras na yun. Malinaw sa kanyang balintataw ang mabilis na paggalaw ng isang figura ng babae na tinutuntun ang pwesto ng iba pang bantay sa lugar na yun. Isa na yung hudyat para kay Juanito upang sumugod sa kampo ng kalaban. Matapos ang ginawa niyang hudyat, isa-isa na silang sumugod at pinagpapaslang ang bawat isang dayuhan na kanilang malalapitan. Habang nakikipagbuno, naituran na lamang ni Juanito sa kanyang isipan ang mga katagang. Salamat ulit, Luisa. Naging madugo ang labanan sa pagitan ng grupo nila at kampo ng mga dayuhang mananakop. Nakasuporta naman mula sa dilim si Luisa, na lihim na sinusuportahan ang hukbo nila Juanito hanggang sa naubos nila ang mga Hapon na mananakop at wala halos na sugatan sa grupo nila. Tumagal din ng ilang oras ang palitan ng taga sa pagitan ng dalawang grupo. Pagkatapos na masiguro na walang natira na kahit isa sa mga kalaban, inintindi naman ng kanilang grupo ang pagtipon sa mga dinukot na mga dayuhan upang iligtas at ipunta sa kanilang kampo. Masaya ang lahat sa naging resulta ng kanilang pagsugod. Hindi man mapagtanto ng ilan kung bakit tila naging madali ang pagkaubos ng mga kalaban. Nagpapasalamat na lamang sila at hindi sila masyadong nalagasan. Tinutuntun na ng lahat ang daan pabalik dahil pasikat na rin ang araw ng oras na yon. Napansin na lamang ni Pablo na may dinampot na itak si Juanito, kaya tinawag niya ang pansin nito. Juanito! Tara na! Lumingon sa kanyang pwesto si Juanito sa kabahagyang ngumiti. Mauna na kayo, Pablo. May kailangan lamang akong tapusin. Napakunot naman ang noo ni Pablo at pinagmasdan ang papalayong figura ni Juanito. Pero mas pinili na lamang niyang pabayaan ang kaibigan sa gagawin nito at hintayin na lamang ang pagsunod nito sa kanila. Sa kabilang banda, naghihintay naman sa may bangin si Luisa habang nakaharap sa papasikat ng araw. Marahan siyang napalingon sa kanyang likod nang marinig ang kaluskos ng paglapit ni Juanito sa kanyang pwesto. Nanganinag din niya ang bahagyang pagkinang ng itak na hawak nito. Mukhang tutupad ito sa kanilang usapan. Kapalit ng pagtulong ko sa inyo, ipangako mong papaslangin mo ako pagkatapos. Inalala ni Luisa ang mga katagang sinabi niya sa binata nang gabing nagkita sila nang hindi sinasadya. Para sa kanya, walang dahilan pa upang mabuhay ang isang katulad niyang halimaw. Kaya naisip niyang gawin ang kasunduang yun. Nakita niyang itinaas ni Juanito ang hawak nitong itak. Kung kaya't napapikit na lamang si Luisa at hinintay ang pagtarak nito sa kanyang katawan. Ngunit lumipas ang ilang saglit at nakita niyang nakatarak na ang itak na yon sa lupa. Napatingin siya sa pwesto ni Juanito na pinagmamasdan din ang duguan niyang kabuuan. Hindi ko alam kung bakit gusto mong paslangin kita, Luisa. Pero gusto ko ng panibagong kasunduan. Isang malakas na pag-angil ang ibinalik ni Luisa sa binata. Hindi niya inaasahan na hindi ito susunod sa kanilang napag-usapan. Makinig ka muna. Marami pang nangangailangan ng tulong, Luisa. Kailangan pa namin ang tulong mo na iligtas sila. Pwede kang sumama sa amin. Kaya kong itago ang sekreto sa totoo mong pagkatao kung gusto mo. Kung may papangako mo lang na wala kang gagalawin sa mga kasama natin.
Luisa, sumama ka sa akin. Isa akong aswang, Juanito. Halimaw! Alam ko, pero ni minsan, wala kang inatake ni isa sa amin. Pangako sa pagkakataong ito, papaslangin kita kung kakailanganin. Pero Luisa, marami pang may kailangan ng tulong mo. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Ilang saglit pa, dahan-dahan na lumapit si Luisa sa kinatatayuan ni Juanito. Ngunit hindi nagpatinag ang binata. Matapang niyang hinintay ang gagawin ni Luisa. Laking gulat na lamang niya nang inilahad ni Luisa ang kanyang palad na tila ba makikipagkamay. Basta ipangako mo na kung dadating man ang puntong mawawala ako sa sarili ko, gusto kong ikaw ang papaslang sa akin. Natuwa naman ang binata sa tinuran ng dalagang aswang at agad na tinanggap ang kamay nito. Pangako yan, Luisa. At sa oras na nagdaop ang palad ng dalawa, isang pangako at kasunduan ang siya ring nabuo sa pagitan nila na naging hudyat ng paglalakbay nila Juanito at ni Luisa. Gumimbal sa mga tao sa buong baryo ang natagpuan na bangkay ng isang lalaki na nakahandusay sa lupa sa loob ng sementeryo. Sa tabi nito ay isang bangkay ng babae. Hinuha ng mga pulis ay ito na ang matagal nilang hinahunting na isa sa mga magnanakaw ng ataol sa mga sementeryo. Ngunit ang nakapagtataka ay bakit ganoon ang itsura ng biktima. Halos maubos ang laman nito sa leeg at tiyan. Pati ang mga mata nito ay nawawala. Sino ang may gawa ng ganoong kabrutal ng pagpatay rito? Kinuha nila ang bangkay ng lalaki at dinala na ito sa punerarya. Kinuha rin nila ang mga gamit na nakita roon. Tila yon ang gamit na dala ng lalaki upang magawa ang nasabing modus. Galit naman ang umiiral sa mga kaanak ng bangkay na babae at tila binaboy pa ito dahil nakahubad pa yon. Ngunit kahit ano pa ang sabihin nila ay wala silang magagawa dahil patay na rin ang lalaking pinagbibintangan nila na lumapastangan sa bangkay ng kaanak. Namahay ang takot sa puso ng mga residente roon. Kahit sa ilang baryo ay may mga ganoon na ring napapabalita. Kaya ang mga pulis ay umisip ng paraan kung paanong masusugpo ang lumalaganap na modus. Muntik nang maibuga ni Mario ang iniinom na kape ng umagang yun. Kasalukuyan siyang nag-i-scroll sa Facebook nang makita ang isang litrato na kuha mula sa sementeryo. Nakakadiri naman to. Sino kaya ang baliw na gagawa ng ganito? Bulong na tanong niya sa sarili. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Kalat na kalat ngayon ang balita na yan. Kahit sa palengke ay yan ang bukang bibig ng mga tao ron kanina. Sabat naman ng ina. Noy naman, ang mga binibiktima lang siguro ay mga gumagawa ng illegal na gawain. Hindi ba may nakwento kasi nung nakaraan na may nangyari rin na ganyan doon sa sementeryo kung saan ako nagbabantay? Ayun na nga. Kaya nga gusto na kitang paalisin dyan sa trabaho mo at humanap ka na lamang ng iba. Malaki rin naman po ang sweldo ko roon. At isa pa, mahirap po maghanap ng trabaho ngayon, Nay. O siya, sige. Basta ako hindi nagkukulang ng paalala sa'yo, anak. Sige na, at maiwan muna kita. Ako ay maglalakaw muna ng mga gulay na aani ko rin sa taniman natin. Paalam ng ina at saka lumabas na ng bahay. Habang nakatitig sa screen ng cellphone, ay tinitigan pa rin niya ang litrato ng isang lalaki. Naalala niya ang itsura ng isang babaeng bangkay
na kagaya nito ay halos iisa lang ang itsura kung paano ito pinatay. Parang mabangis na hayop ang may gawa noon. Naipilig niya ang ulo at naisipang tawagan si Franz at Edgar upang ibalita rito ang tungkol sa nakita. Ngunit pareho niyang hindi makontak ang numero ng dalawa. Kailangan niyang magbigay ng babala sa mga ito dahil nabasa niya na mainit na sa mata ng batas ang mga gumagawa ng modus na nagnanakaw ng mga ataol ng bangkay sa sementeryo. Pagpasok ni Mario sa opisina ng kanyang amo, ay pinakilala nito sa kanya ang bagong makakasama na gwardya. Nag-hire kasi ito ng 2 gwardya upang may isang magbantay sa umaga at may kasama siyang magbabantay sa gabi. Mario, sila nga pala sila Alan at Benji, ang bago mong makakasama sa trabaho. Hindi naman lingid sa'yo ang mga nagaganap sa mga sementeryo, ano? Sabi ng amo. Mabuti naman po sir at may makakasama na ako sa gabi. Tugon naman ni Mario. Ngumiti siya sa 2 lalaki at nakipagkamay naman ito sa kanya. Pagkatapos sabihin ang mga rules and regulations, habang naka-duty, ay umuwi na si Benji. Naiwan naman si Alan at Mario dahil 6:00 ng gabi ang duty nila. Masayang naglalakad si Glay sa maliit na mall sa kanilang lugar nang bigla siyang mabangga ng isang lalaki. Umigkas pataas ang kilay niya at balak sigawan ang lalaki. Sorry miss, hindi ko sinasadya. Hinging paumanhin ng lalaki. Hindi ka kasi tumitingin sa nilalakaran mo eh. Singhal pa niya. Sorry po talaga. Hinging paumanhin ulit ng lalaki. Saka inabot ang isang paper bag na nahulog sa sahig. Padabog na kinuha yun ni Glay at nagmamarcha ng umalis. Nagkandahaba pa ang nguso niya habang naglalakad papalayo. Nasundan na lamang ng tingin ng lalaki ang mataray na babae. Bigo na umuwi si Ambo sa kanyang tinutuluyan. Mahirap pala ang maghanap ng trabaho, lalo na kung walang kakilala sa lugar. Kahit maging kargador siya sa palengke ay ayos lang. Ang mahalagay, may kaunti siyang kitain para may pambayad sa renta at may makain. Paubos na kasi ang ipon niya at kailangan na niyang kumilos upang makakalap ng pagkakakitaan. Nahiga siya sa maliit na papag na naroon. Naalala niya ang babae na nabangga kanina sa mall. Kahit na mataray ang aura ng mukha nito, ay hindi may pagkakaila na napakaganda. Napangiti siya dahil sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng paghanga sa isang babae. Gabi, habang magkatabi na nakaupo sa labas ng gate ang 2 gwardya na sina Alan at Mario, ay hindi maiwasan na magkakwentuhan sila tungkol sa mga dating karanasan sa trabaho. Naku pare, yung mga multo hindi naman talaga nakakatakot. Mas nakakatakot pa nga yung mga buhay na pwede tayong patayin. Sabi ni Alan. Humithit ito sa hawak na sigarilyo. Lumagok naman ng kape sa hawak na tasa si Mario. Ang tapang mo pala kung ganon. Pero mas nakakatakot ang aswang syempre. Sus, aswang baka mo. Takot naman yan sila sa asin at mga pangontra. Kapag mayroong kanon, hindi ka nila kayang lapitan at hawakan. Talaga ba? Ikaw ba? Nakakita ka na ba ng aswang? Tanong ni Mario. Hindi pa. Maraming naniniwala sa kanila pero ilan pa lang ang nakakita at magpapatunay na mayroon talaga. Saka, panahon pa ng lola ko yan. Kaya malamang wala nang aswang ngayon. Paano may papaliwanag ang mga natatagpuan na bangkay sa loob ng mga sementeryo? Saka, nakita ko ang isang biniktima ng aswang. Nanlalaki ang mga mata na sabi ni Mario. Naalala niya ang bangkay ng babae na natagpuan sa loob ng sementeryo na yon. Ilang linggo na ang nakalilipas. Tiyak ako,
Nahayop lang ang may gawa nun. Masyado na lang talaga nagpapatakot ng mga tao ngayon. Maniniwala lang ako kapag nasaksihan mismo ng dalawang mata ko. Natigilan si Mario nang tumunog ang wristwatch. 12:00 na ng hating gabi. Oras na upang magronda sila sa loob ng sementeryo. Hinawakan na niya ang flashlight at tumayo na. Tumayo na rin si Alan at sabay silang pumasok sa loob ng sementeryo. Lumabas ang isang nilalang na nagtatago sa dilim. Naaamoy niya ang presensya ng tao sa paligid. Sinundan niya yon at nakita ang isang babae na nasa upuan sa plaza. Patingin-tingin ito sa relo at tila may hinihintay. Napangisi siya dahil makakatikim na naman siya ng sariwang laman ng tao. Iniiwasan niya munang pumunta sa mga sementeryo dahil nabalitaan niya na maghihigpit na ang mga bantay sa sementeryo dahil sa napapadalas na natatagpuan na mga bangkay roon. Ang totoo ay iniiwasan na niyang kumain ng mga buhay na tao upang mas maiwasan ang pangamba at takot ng mga tao sa baryo na yon. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi kainin ang mga ito kaysa naman siya ang patayin. Hindi naman niya akalain na mga modus pala ang mga biniktima niya noong mga nakaraang gabi. Muntik pa siyang mapatay. Buti na lamang ay hindi matalas ang patalim na ginamit nito sa kanya. Mainit ang mga mata ng batas sa kanya. Tiyak na hinahanap ng mga ito ang aswang, halimaw, o hayop na may gawa sa mga nabiktima. Ngayon ay mapipilitan siyang kumain ng buhay na tao. Kailangan din niyang mabuhay. Nagtitiis siya sa pagkain ng patay upang hindi malaman ang iniingatang sikreto, ngunit may mga hadlang sa kanyang gawain. Tumulo ang laway niya sa bibig nang makita ang masarap na putahe na abot kamay na niya. Unti-unti siyang lumapit sa kinauupuan nito at sinunggaban mula sa likod. Tinakpan niya ang bibig nito at saka kinagat sa gilid ng leeg. Nanlalaki ang mga mata ng babae at pinilit na pumiglas upang makawala sa pagkakahawak ng pangahas na lalaki. Ngunit dahil sa gutom at uhaw ay mas nanaig sa nilalang na mapatay ang babae. Sinipsip niya ang masaganang dugo nito sa leeg at ilang sandali pa'y tumigil na ito sa pagpiglas. Pinasan niya ang babae at mabilis na nilisan ang lugar na yon. Pagmulat ng mga mata ni Glay ay nakaramdam siya ng kalungkutan. Namimiss na niya ang nobyo na si Edgar. Kagabi ay ilang beses niyang tinawagan ang cellphone nito, ngunit hindi yun makontak. Pwisit ka, babe. Nasaan ka na ba? At hindi ka na nagpaparamdam sa akin. Nakabusangot na tanong ni Glay sa sarili. Kinuha niyang muli ang cellphone at dinayal ang numero nito. Ngunit tinig ng babaeng operator lamang ang nagsalita. Ibinato niya ang cellphone at bumangon na upang maligo. Pagpasok ni Glay sa loob ng restaurant na pagmamay-ari ng magulang, ay napakunot-noo siya nang makita ang tila pamilyar na lalaki sa kanya. Ibinaba niya ang shades at kinilatis mula ulo hanggang paa ang lalaki na kausap ng kanilang head chef. Anong meron dito? Seryosong tanong ni Glay sa dalawang nag-uusap. Good morning po, ma'am. Aplikante po pala. Biglang sambit naman ng head chef. Maganda umaga po. Magalang na bati naman ng isang lalaki. Parang pamilyar ka sa akin. Have we met before? Tanong ni Glay habang titig na titig sa gwapong mukha ng lalaki. Opo. Sa mall po nung nakarang araw. Nahihiyang tugon ng lalaki. Sumenya si Glay sa head chef na pumasok na siya sa loob ng kusina at siya na ang bahala.
Inimbitahan niya ang lalaki sa opisina ng magulang at doon ito in-interview. Dahil nangangailangan sila ng waiter at assistant chef, ay tinanggap niya kaagad ang lalaki. Ambo, bukas pwede ka na magsimula. To follow na lang mga requirements mo kasi sabi mo nga, gipit ka. Nakangiting turan ni Glay. Naawa siya sa lalaki dahil sa mga nalaman niya rito. Maraming salamat po talaga, ma'am. Sisipagan ko po sa trabaho at pinapangako ko po, hindi kayo magsisisi sa pagtanggap niyo sa akin. Nakangiting sambit ni Ambo. Nang makaalis ang lalaki, ay lihim na napangiti si Glay. May tsura at matipuno ang pangangatawan ng lalaki. Habang kausap niya ito, ay napapatingin siya sa Adam's apple nito na gumagalaw habang nagsasalita. Nakaramdam siya ng init habang tinititigan ang kabuuan nito. Pinilit niyang iwaksi sa utak ang nararamdaman at kahalayan dahil baka magalit ang nobyo niya. Lumipas ang 1 buwan at naging tahimik sa lugar. Nawala ang takot sa puso ng mga tao dahil wala nang napabalita tungkol sa mga bangkay na natatagpuan sa sementeryo. Bumalik ang dating sigla sa lugar at nagpasya ang kapitan at mayor na alisin na ang curfew sa buong lugar. Habang nakahiga, ay nakaramdam ng ibang init sa katawan si Glay. Sobrang namimiss na niya ang nobyong si Edgar, lalo na ang ginagawa nilang dalawa. Bumangon siya at sumilip sa bintana ng kwarto. Napapikit siya ng humangin at tumama sa katawan niya ang lamig ng hangin. Lalong nabuhay ang pagnanasa sa kanyang sistema at biglang pumasok sa utak niya ang mukha ni Ambo. Napadilat siya at nagpasya ng bumalik sa pagkakahiga at pinilit na matulog. Kinabukasan ay tinawag ni Glay sa opisina si Ambo. May pagtataka sa mukha nito kung bakit siya pinatawag ng amo. Suotin mo ito mamayang gabi. Bawal tumanggi. 6:00 ang out mo sa trabaho. 7 p.m. ay magkita tayo sa plaza. Magdadala ko ng sasakyan mamaya. Diretsang sabi ni Glay, sabay abot ng isang paper bag sa lalaki. Bakit po, ma'am? Ano po ang meron? Nagtatakang tanong ni Ambo. At ubili man ay kinuha niya ang binibigay nito. Ayoko ng maraming tanong. Basta sundin mo na lang ang sinabi ko. Sige na, bumalik ka na sa kusina. Eksakto 7:00 ng gabi ay natanaw ni Glay si Ambo na palapit sa kanyang sasakyan. Agad niyang binuksan ang pinto sa tabi at sumakay naman ito kaagad. Habang nasa biyahe ay walang kibuan ng dalawa. Pagdating sa restaurant na madalas puntahan ni Glay ay sabay silang bumaba sa sasakyan. Sumabay na lamang sa agos si Ambo. Ang totoo'y gusto rin niya ang nangyayari. Pagkatapos kumain ng hapunan, ay nag-aya si Glay sa bahay ni Ambo. Ayaw sanang pumayag ng huli, ngunit mapilit ang babaeng amo, kaya pumayag na siya at itinuro kung saan ang bahay niya. Pagdating sa loob ng bahay, ay biglang niyakap ni Glay si Ambo. Sinandal niya ito sa pinto at hinalikan ang liig papunta sa labi. Nagulat man sa nagaganap, ngunit kalaunan, gumanti na rin si Ambo sa ginagawa ng amo. Hindi niya ito kayang sabayan sa ginagawa, kaya hinayaan niya ito na gawin ang lahat sa kanya. Nakarating sila sa munting silid ni Ambo. Mabilis na inalis ni Glay ang mga sagabal sa kanilang katawan. Kakaibang init ang lumulukob sa kanya dahil hindi man lang tumanggi ang lalaking kadiig. At yun naman ang gusto niyang mangyari. Nang maibaba niya ang saplot nito, ay nahawakan niya ang malapot na likido sa pribadong bahagi nito. Napangiti siya at lalong sinarapan ang ginagawang romansa rito. Tinagalan niya ang ginagawa upang lalo itong mabaliw sa kanya. Basang-basa ang kamay niya ng puting likido na walang tigil na lumalabas sa sandata nito. Para yung lubricant
kung ihahambing. Ilang sandali pa ay isinakatuparan na niya ang balak sa lalaki. Ang importante, mailabas niya ang pagnanasa nito. Nang matapos sa pagpapasarap ay nagpaalam si Ambo na pupunta sa banyo. Naiwan si Glay at habang nakahiga ay nilibot niya ang mga mata sa kabuuan ng silid. Naagaw ng atensyon niya ang isang cellphone na nakapatong sa maliit na lamesa. Katabi noon ang wallet at relo. Tumayo siya at hinawakan ang bagay na yon. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ID ng nobyo na si Edgar sa loob ng wallet. Naroon pa ang ilang mga papel na nakatupi sa loob. Sunod na hinawakan niya ay ang cellphone. Kilalang-kilala niya ang gamit na cellphone ng nobyo. Naaalala niya na siya pa ang nagbigay at bumili ng case na naroon. Ang lalong nagpakaba sa kanya ay ang kwintas na nasa lamesa. Yun ang nirigalo niya sa nobyo nung huling monthsary nila. Napalingon si Glay nang marinig na nagsalita si Ambo sa likod niya. Ambo, umamin ka nga sa akin. Bakit nasa iyo mga gamit ng nobyo ko? Direktang tanong niya. Napatingin naman si Ambo sa hawak ng babaeng amo na cellphone at wallet. Hindi ko alam kung paano yan dyan napunta. Pinilit niyang magkaila. Anong ginawa mo kay Edgar? Saka, paano mo ito papaliwanag sa akin, Aber? Sigaw ni Glay. Tumiim ang anyo ni Ambo at unti-unti ay nagkaroon ng bangis sa mukha. Ang liit pala ng mundo. Hindi ko naman nakalain na kilala mo ang lalaking biniktima ko. Mabalasik na sagot niya. Anong ginawa mo kay Edgar? Saka, bakit ganyan ang itsura mo? Nahihintakutan na tanong ni Glay. Hindi pwede na may ibang makaalam na sekreto ko, ma'am. Kaya kahit ayaw kong gawin, ay mapipilitan akong isama ka sa kanila. Napaatras naman si Glay dahil unti-unti ay nagbabago ito ng anyo. Parang awa mo na, Ambo. Uuwi na ako sa amin. Mabilis na tinawid ni Ambo ang pagitan nila. Tumakbo naman si Glay at napasiksik sa gilid ng kwartong yun. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kumot na nakatakip sa katawan habang nakatitig sa aswang na nasa harap. Ambo, kapag pinakawalan mo ako, hindi ko pagsasabi ang tungkol sa nalalaman ko sa iyo. Pagmamakaawa ni Glay. Ngunit naging bingi si Ambo. Nang masukol niya ito ay hinila niya ito pahiga sa kama. Nagsisigaw ang babae, kaya naman kinagat niya ito sa gilid ng leeg, sabay takip sa bibig nito. Nanlalaki ang mga mata ng babae na napatitig na lamang sa kisame. Ilang sandali pa'y nagkikisay na siya habang ang kamay ay pilit na inaabot ang mukha ni Ambo. Lumungay-ngay ang ulo niya at dilat ang mga mata na bumagsak sa kama. Napangisi naman si Ambo at kinuha ang bareta de cabra na nasa kusina. Hindi siya nag-aksaya ng oras at kinain ang mga laman nito sa leeg. Bawat kagat ay sabay hila sa mga laman nito. Sinisip-sip din niya ang dugo na lumalabas doon. Nang halos buto na lamang ang matira, ay hinataw niya ng bareta ang dibdib nito. Lumabas doon ang puso at sunod naman na binutas ang tiyan nito. Nawarak yun at lumabas ang mga bituka. Nang dukutin palabas ang mga lamang loob at puso, ay saka siya nagsimulang kainin ang lahat ng yun. Tila siya gutom na gutom. Sarap na sarap sa nilalantakan na sariwang pagkain. Hinimod pa niya ang mga dugo at laman na dumikit sa kanyang daliri. Nang matapos sa pagkain, ay kinuha niya ang matalas na itak sa kusina at pinagpira-piraso niya ang katawan ng babaeng amo. Bukas ay may makakain pa siya. Sa isipin ay napangiti siya. Kinuha niya ang hikaw, singsing,
bracelet at kwintas nito. Ibibenta na niya yon kinabukasan kasama ng kwintas na pagmamay-ari ng nobyo nito. Kailangan na walang makaalam ng tinatago niyang lihim dahil kung hindi ay mapipilitan na naman siyang maglakbay at humanap ng ibang malilipatan upang doon manirahan.